Good morning, everyone. Kuya A again. I want to share to you my devotion. Ano ba yung devotion, Kuya A? Sabihin na lang nating meditation this morning. It's about the vices. Vices. Ano, Kuya A, yung pinakamasamang bisyo? Yan. So, anong pinakamasamang bisyo? Bisyo. Ano muna yung bisyo? Bisyo po ay alam na nating mali, masama, nakasasama sa atin, nakasasama sa kapwa, pero patuloy pa rin nating ginagawa. At patuloy pa rin nating gustong tanggalin pero di natin matanggal. Gusto nating lumaya pero di tayo makalaya. Araw ng mga kalayaan po pala ngayon, so Happy Independence Day. Kapag Pinoy ka, alam mong malaya ka na, wala nang, di ba, we have a sovereign country. Yes, sana totoo. Oops, conspiracy. So, alright, so back to the topic. What is the most sinful or pinakamasamang, most evil vice of all? Malamang hindi yan alak at yosino kasi it's an obvious vice, pero hindi siya yung pinakamasama. Drug addiction, substance abuse, it's a vice. Hindi ko sinasabing tama siya, pero hindi siya pinakamasama. Pornography, promiscuity, yung sexual affairs ng hindi naman mo asawa, masama siya, pero hindi rin yung pinakamasama. And these are obvious vices. What I'm going to talk about, or we're not going to talk about it kasi I'm the only one talking. No? So what I want to share to you is this vice. Lahat meron ito. Marami tayong kilala walang yosi. I mean, di nag-yosi, di nag-aalak. May mga kilala tayo na hindi nanonood ng porn. May mga tao akong kilala na hindi nakikipag-sexual affair sa mga hindi nila asawa. May mga kilala tayo na hindi nagsusugal. O nga pala, usong-usong bisyo tong sugal, no? Nauso na kasi yung online sugal. Lahat po ng mga bisyo na to masama, dapat pong tanggalin, pero ang hirap makalaya, no? And to say na madali lang makalaya dyan is really denying the facts around life, 'di ba? Pero ano bang bisyo to? May kilala tayong hindi nagsusugal. So, ano yung bisyo na lahat meron, Kuya A? Lahat merong bisyo na yan? Anong bisyo yan? So, ang bisyo na po na ito ay walang iba kundi pride. Pride. Even Christians, Kuya, kahit mga pastor, kahit mga pari, kahit mga madre, merong bisyo ng ganyan. Yes po, lahat po guilty sa bisyo na to. Kasama po siya ng sinful nature natin, pero hindi lahat umaamin. Bilang na bilang ko yung kilala kong umamin dito sa bisyo na to, and yun yung mga kilala kong followers ni Jesus, yung mga totoong disciples niya. Many could claim that they are Christian, doing religious stuff, very generous, talagang mayaman siya, tapos ang dami niyang mga natutulungan, claiming that he is a Christian, pero may ganitong bisyo. Diba? If you are in a church community or a religious community, nangyayari minsan na bakit yung tao na yun ma-pride, no? Mapapaisip ka, ba't ganun siya? Diba dapat ganito siya? Pero yun po, so lahat po tayo guilty dito. Pride is really destructive. Nakakasira siya kasi marami pong nasira na po itong pride na to. Marami po nag-resign dahil ng pride. Tapos nasepangs, na-depressed, no? So marami. Ngayon, anong ngayon, Kuya A, yung na-meditate mo about sa pride? Sobrang tindi ng pride na nakakapasok siya kahit sa mga religious organization, kahit sa mga magagandang mga grupo, mga foundations na naggagawa ng mga outreaches. Magaganda yung kanilang mga hangarin. Pero yung pride, ang galing yan. It can creep in to these hearts, to our hearts. Ako po, guilty po ako dito sa pride. And alam niyo po, the best way to conquer this or to be free of this, syempre Independence Day, no? Let's talk about freedom. The only way I know, one thing na pinaka effective to be free from pride is through Jesus Christ. Yan na naman si Kuya. Jesus pala ulit yung topic. Pero pasensya na po o kung ayaw niyo po nung Jesus. Pero yun po talaga kasi.
Bakit? Sino ba si Jesus? He is God by nature. Bible study namin ni Doktora kagabi. So, He is God by nature and He was a man. Completely. Bakit was, Kuya A? Kasi after crucifixion, di ba namatay na siya sa krus? For 3 days namatay siya, nabuhay siya ulit, nag-resurrect siya. With a glorious body, hindi na po siya basta tao lang. Di ba? And before pa siya maging tao lang, hindi din siya tao lang. Hindi siya tao, syempre before nga siya maging tao, so hindi siya tao. He was the Word of God, who was with God, and is God from the beginning. Everything was made through Him. Ayun si Jesus. He is greater than Abraham. Pwede bang tao lang yung greater than Abraham? He is greater than Solomon. Wiser than Solomon. Pwede bang tao lang yun? Di ba wala nang mas wisest pa kay Solomon? Jesus is God and man. And that's the clue. He has the every rights to be higher, 'di ba, than us. Syempre, Diyos siya eh. Hindi naman siya basta lang eh, 'di ba? But what did He do? Ano ba ginawa niya? He take our form. Nilikha niya lang tayo. Isipin mo, kung nilikha niya yung tao, nilikha niya lahat ng bagay, yung galaxy. 'Di ba? Kapag sa science, alam mo, napakalaki ng galaxy. Napakalaki ng universe, no? Hindi, paano pa yung gumawa nun? Hindi, sobrang laki nun. This little brain cannot comprehend that. And that God became a man. Took the form of a man. So nagkatawang tao. Para po dun sa mga naniniwalang tao lang siya, nagkatawang tao po siya. Magkaiba po yun. So, He took the form of man. Sabi po sa Philippians chapter 2. He didn't consider equality with God. No? Nagpakumbaba siya. Siya na Diyos, nagpakumbaba. Tayo na tao lang, no? Bakit ang hirap magpakumbaba? No? Ang hirap tanggalin ng pride sa atin. Hindi po ma-pride ang isang tao dahil matalino siya, dahil mayaman siya, dahil magandang lalaki o babae siya. Ma-pride po ang tao dahil mas matalino siya, mas maganda or mas pogi, mas mayaman siya. Doon po pumapasok yung pride. And competitive talaga siya by nature kasi hindi siya natitigil, hindi siya nasisatisfy hanggat hindi siya yung mas higit. And even Christians are guilty of this. I mean, I've seen Christians have a lot of pride in them na, even me myself, na kailangan mo talagang i-deal with the Lord na, Lord, give me a humble heart every day, die to myself. Help me, Holy Spirit. Kasi ang daling mag-fall into this trap na maisip mo na mas mabait akong tao sa'yo. Mas lahat ng kinumpare mo sa sarili mo and you are better, that's pride. Hindi, Kuya A, statement of facts lang naman. Mas mabait naman talaga ako sa'yo. Kaya nga, statement of facts din, pride yan. And how to be free of pride first is alamin mo na meron ka nito. Sabi nga, hanggat hindi ka nagpapa-check up, hindi mo na diagnose na meron kang tonsillitis, hindi mo gagamutin yung tonsillitis or let's say cancer. Hindi ka mag-undergo ng chemotherapy. Kasi nga, hanggat hindi mo na-acknowledge na meron ka nito. So, kung gusto mong makalaya sa pride, acknowledge mo na meron ka. Unang-una yan. And pangalawa, know God. Yun lang. Siguro 2 step lang para di mahirap. If you know God for real, makikita mo kung gaano kadakila yung Diyos. Kung gaano siya makapangyarihan. And yet, He chose to be like us just to save us from sin. Through that grace, dun tayo manghuhugot ng lakas to be humble enough before Him, before other people. And dun yung maglilid sa atin ng repentance, yung Holy Spirit din eh, no? Know God. Actually, napakahirap pag-usapan itong topic na to, pero I just tried. And I just did. Sabi kasi ng Lord, mag-share eh. So, mag-share. And I'll let the Holy Spirit do the other part of the job. So, yun lang po, Kuya A. Let's humble before God. Let's seek freedom from pride.